Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay naganap sa isang bansang kilala sa buong mundo bilang isa sa safest country, ang Singapore. Kung ikukumpara sa China, isa lamang itong maliit na bansa. Ngunit dahil sa malalim na ugnayan nito sa kulturang Chino, nananatili itong malapit sa puso ng maraming Chinese. Kaya't hindi na nakakapagtaka na maging interesado ang publiko sa bawat krimeng nangyayari rito. Lalo na kung may kinalaman ang kapwa nilang Chinese sa isang karumal-dumal na krimen. Samahan niyo ako at isa-isahin natin ang pangyayaring yumanig hindi lang sa Singapore kundi pati na rin sa buong China. Umpisahan natin ang kwento noong June 16, 2005, bandang 9:15 ng umaga. Isang river cleaner ang naglilinis sa pampang ng ilog ng Kallang River sa Singapore. Ang Kallang River ay ang Singapore's longest river na konektado sa Singapore Strait. Habang rumuronda ang cleaner sa pangpang ng ilog, may napansin siyang isang kahina-hinalang brown na kahon na nakasadsad sa buhangin. Sa unang tingin parang karaniwang basura lang ito, pero nang sinubukan niyang buhatin, napansin niyang sobrang bigat nito. Pagkakarga niya ng kahon, biglang bumigay ang ilalim at may isang bagay na bumagsak mula rito. Laking gulat niya nang makita kung ano ang laman ng kahon. Isang bahagi ng katawan ng tao, putol mula bewang pababa, walang mga paa at binti. Nakabalot pa ito sa manipis at transparent na green na plastic. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga otoridad sa Kallang Riverside, agad nilang sinuyod ang paligid sa pag-asang makakahanap pa ng karagdagang ebidensya. Sa kabilang pangpang humigit kumulang 200 meters mula sa unang lugar na pinangyarihan, nakakita pa sila ng isa pang kahon na kulay pula na tila isang lumang printer box. Sa loob ng pulang kahon natagpuan nila ang isang itaas na bahagi ng katawan ng isang babae, mula leeg hanggang bewang, kasama ang dalawang kamay na parehong nakabalot sa berdeng plastic bag. Bukod dito may nakita rin silang isang lumang gusot na Chinese newspaper na nakasiksik sa loob ng kahon. Dumating naman ang forensic team mula sa Health Sciences Authority sa pangunguna ni Dr. Teo Eng Sui upang magsagawa ng masusing pagsusuri. Ayon kay Dr. Sui, batay sa panlabas na ebidensya at isinigawang postmortem, tinatayang hindi lalampas sa 24 hours ang pagitan ng oras ng kamatayan ng biktima bago ito natagpuan. Ngunit may isang bagay na agad na tumutok ng pansin ng forensic team. Ang mga hiwa sa katawan ay napakalinis at tuwid na para bang ginawa ng isang taong may malalim na kaalaman sa anatomy. Agad nilang dinala ang mga bahagi ng bangkay sa laboratory para sa mas detalyadong pagsusuri. Kumuha sila ng mga swab at tissue samples at nang makuha ang fingerprints, agad nila itong ipinasuri sa Criminal Investigation Department. Umaasa silang sa pamamagitan ng fingerprint matching sa kanilang database, matutukoy na nila kung sino ang biktima. Kalipas ang 6 na oras na kumpirma na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Isa siyang 22 years old na Chinese national na kinilalang si Liu Hongmei. 3 taon na siyang naninirahan sa Singapore at batay sa kanyang work permit, nagtatrabaho siya bilang production operator sa isang local na electronics factory. Naninirahan naman siya sa isang inuupahang kwarto sa isang flat sa public housing. Ngunit sa kabila ng pagkakakilala sa biktima, nananatiling nawawala ang kanyang ulo at ibang bahagi ng katawan. Dahil dito lalong naging masinsinan ang investigasyon ng mga pulis. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, nagtungo ang mga otoridad sa pinagtatrabahuhan ni Liu Hongmei upang magsagawa ng mas malalim pang investigasyon. Kinausap nila ang kanyang mga katrabaho, pati na rin ang HR, manager at supervisors ng kumpanya. Ayon naman sa mga kasama ni Liu Hongmei sa trabaho, kilala ito bilang mabait, masipag at professional. Kamakailan lamang raw ay napromote pa raw siya dahil sa kanyang sipag at dedikasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mabilis na pag-angat, hindi raw lahat ay natuwa. Usap-usapan kasi sa opisina ang pagiging malapit niya sa isa sa kanilang mga supervisor, si Mr. Leong Shu-chor. Si Mr. Leong Shu-chor ay 50 years old, may asawa at ama ng 3 anak. Samantala sa loob ng pabrika, nakuha ng mga pulis ang access sa personal locker ni Miss May at sinuri rin nila ang mga record niya sa trabaho. Isang dokumento ang agad na nakatawag ng kanilang pansin.
Wala pang 1 taon ang nakakalipas, isang kasamahan sa trabaho ang naghain ng reklamo tungkol sa hindi pangkaraniwang pagiging malapit nila Miss May at ng kanyang supervisor na si Mr. Leong. Ayon sa reklamo, lumalampas na raw sa pagiging profesional ang ugnayan ng dalawa. Nahuli pa sila di umano na naghahalikan at nagyayakapan sa loob mismo ng opisina. Nagbigay na lamang ng verbal warning ang pamunuan tungkol sa kanilang asal at doon natigil ang issue hanggang sa nangyari ang krimen. Dahil sa mga bagong impormasyon, nagdesisyon ng investigating team na tanungin si Mr. Leong sa loob mismo ng pabrika. Sa panimulang interview, hindi pa binabanggit ng mga pulis ang tungkol sa krimen o sa mga natagpuang bangkay. Tinanong lamang nila ito kung gaano siya kalapit kay Miss Liu Hongmei. Ngunit tila naging defensive si Mr. Leong. Ang sabi niya ay pamilyado akong tao at ayokong inaakusahan ako ng kung ano-ano. Ang kanyang mga pagtanggi sa kabila ng simpleng tanong ang nagtulak sa mga pulis upang maghinala kay Mr. Leong. Pansin naman ng isa sa mga investigador na tila may sariwang sugat sa kamay si Mr. Leong. Nang tanungin nila kung ano ang nangyari sa kamay niya, iniabot ni Mr. Leong ang kanyang kamay na nanginginig. Doon na lalong lumalim ang kutob ng mga otoridad. Hiniling ng mga detective na magsagawa ng inspeksyon sa bahay ni Mr. Leong. Pumayag naman ito. Kasama ang mga pulis, tumulak sila papunta sa kanyang tinitirahan sa silangang bahagi ng Singapore. Sa loob ng bahay, sinimulan nilang maghalughog ng mga gamit. Binuksan ang kanyang mga aparador, sinisiyasat ang bawat sulok, at doon sila natigilan. Nakakita sila ng isang bundok ng lumang Chinese newspapers, kaparehong-kapareho ng mga dyaryo na tagpuan sa kahon ng bangkay. Kinuha na ng mga pulis ang mga newspapers pati na rin ang iba pang mga kahina-hinalang gamit. Dahil dito agad nilang isinama si Mr. Liu Suchor pabalik ng Criminal Investigation Bureau para sa karagdagang investigasyon. Sa presinto, patuloy pa rin ang kanyang pagtanggi sa ugnayan nila ni Miss May. Kahit pa sinabi ng mga pulis na tagpuan nila ang bangkay ni Miss Liu Hongmei at ang ebidensyang nakuha nila mula sa kanyang bahay ay tumutugma sa mga natagpuan sa crime scene. Sa ilalim ng matinding pressure at halos 10 oras na tuloy-tuloy na interogasyon, bumigay na sa wakas si Mr. Leong Suchor. Inamin niya na siya ang brutal na pumatay kay Miss Liu Hongmei. Pag-amin ni Mr. Leong, halos 1 taon na ang kanilang relasyon ni Miss May. Matapos ang kanyang pag-amin, agad na inanunsyo ng pulisya sa media na ang sospek sa karumal-dumal na krimen ay nahuli na at kasalukuyang nasa kustodiya. Agad na kumalat ang balita sa buong Singapore pati na rin sa buong China na ikinagulantang ng publiko. At noon ngang June 18, 2005, formal nang kinasuhan ng pulisya si Mr. Leong Suchor ng murder sa brutal na pagpatay kay Miss May. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-amin sa iligal nilang relasyon, mariin naman niyang itinanggi na intensyon niyang patayin si Miss May. Ayon kay Mr. Leong, isa raw itong love sweet pact. Nagkasundo di umano sila ni Miss May na sabay magpakamatay. Samantala sa pagsisiyasat sa bahay ni Mr. Leong, nakakita ang mga pulis ng mga kahina-hinalang ebidensya, katulad ng mga green reusable bags na nakita sa katawan, isang meat cleaver at damit na may mantsa na tanging makikita lamang sa ilalim ng ultraviolet light. Sa banyo naman, nakita rin ang isang maliit na patak na dugo sa ilalim ng inidoro na naging mahalagang ebidensya. Sa garahe naman, natagpuan rin ang isang bisikleta na may bakas ng dugo sa gulong at pedal. Isang tuwalya rin ang natagpuan na pinaghihinalaan nilang ginamit sa pagpatay. Kahit na marami ang ebidensyang nakuha, hindi pa rin matapos ang medico-legal analysis dahil sa kulang pa ang bahagi ng katawan na na-recover. Dahil dito, noong June 18, 2005, pinangunahan muli ni Detective Lim ang paghahanap sa nawawalang bahagi ng katawan ni Miss May. Hinalughog nila ang mga tambak ng basura. Halos 10 oras ang lumipas, natagpuan na nila sa wakas ang ilang plastic bag na naglalaman ng ulo at mga binti ng biktima. Noong mga panahon na iyon, kalagitnaan ng tag-init. 3 araw nang naiwan sa matinding init ang mga bangkay, kaya't lubusan na itong naaagna at pinamumugaran na rin ang mga uod at langaw. Dahil dito hindi matukoy ng forensic doctor kung may paglaban ba si Liu Hongmei bago siya pinatay batay sa mga sugat sa kanyang katawan.
Habang patuloy ang investigasyon, isinilaysay ni Mr. Leong ang kanyang bersyon ng mga pangyayari noong araw ng krimen. Noong umaga raw ng June 15, 2005, sinamantala niya ang pagkakataong walang tao sa kanilang bahay at pinapunta niya si Miss May sa kanyang unit sa Geylang. Sila lamang ang naroon dahil nasa bakasyon ang kanyang asawa at mga anak. Nagkaroon umano sila ng seryosong pag-uusap tungkol sa kanilang relasyon. Inimungkahi raw ni Miss May na iwan niya ang kanyang pamilya at bumalik silang magkasama sa China. Ngunit tumanggi umano si Mr. Leong. Dahil dito nawalan daw ng pag-asa ang biktima at inimungkahi na lang ang sabayang pagpapakamatay. Bilang patunay ng sinseridad, sinabi raw ni Miss May na siya ang mauuna. Pumayag naman si Mr. Leong at nangakong susunod siya. Habang nakaupo sa kama ang biktima, isinabit niya raw ang isang tuwalya sa leeg nito at hinila na mahigpit hanggang mawala ng malay at tuluyang bawian ng buhay. Pagkatapos ng krimen, hinila niya ang katawan patungong banyo, hinubaran at itinapon ng mga damit sa isang plastic bag at sinimulang putol-putulin ang bangkay gamit ang patalim at rubber mallet. Katapos nito, binalot niya ang mga bahagi ng katawan sa dyaryo at plastic bag. Ang ilang lamang loob ay itinapon niya raw sa inidoro. Bumili pa siya ng mga karagdagang plastic bag, masking tape at kahon upang ipagpatuloy ang pagtatago ng mga bahagi ng katawan. Gamit raw ang kanyang bisikleta, isa-isang tinapon ni Mr. Leong ang mga bahagi sa iba't ibang lokasyon. Pagka-uwi niya sa kanyang bahay, nilinis niya ang banyo, nilabhan ang mga damit na may dugo at pumasok pa sa night shift ng trabaho na para bang walang nangyari. Pansin ng mga kaibigan at pamilya na nawawala si Liu Hongmei, ang tanging tugon ni Mr. Leong ay ewan ko. Kahit pa umamin si Mr. Leong sa krimen, pilit niyang ipinapakita na ito'y bahagi ng isang suicide pact o kwentong pag-ibig na nauwi sa kamatayan. Kung hindi makakakuha ng matibay na ebidensya ang mga pulis, posibleng makalusot siya sa parusang bitay. Ngunit dahil sa pag-aagnas ng bangkay, hindi agad natukoy ang tiyak na sanhi ng kamatayan ni Miss Liu Hongmei. Pero nagkaroon ng breakthrough ang kaso. Sa gitna kasi ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na ninakaw ang ATM card ni Miss May at halos maubos ang kanyang ipon. Noong June 14, 2005, isang araw bago ang krimen, nag-report pala siya sa pulis at sinabing kapag nakuha ang bank CCTV, handa siyang tumulong sa pagkakakilala ng salarin. Ngunit sa kasamaang palad, kinabukasan napatay si Miss May. Sa CCTV footage na na-recover, lumitaw na si Mr. Leong mismo ang nagwi-withdraw. Kahit patak pa ng sombrero at nag-iba ng kasuotan, agad siyang nakilala ni Detective Lim. Nang maghalughog ang pulisya sa kanyang bahay, natagpuan ang pareho mga damit mula sa footage. Green na sweater, blue na shorts at cap. May mga bakas din ng dugo sa iba pa niyang damit. Muling tinanong si Mr. Leong, ngunit iginiit pa rin niya na voluntaryo raw ang lahat ng nangyari. Ayon sa kanya, noong June 13 ay nag-check-in daw sila ni Miss May sa isang hotel. Kinabukasan June 14, sinabi niyang binalik niya ang card at pera na umabot sa mahigit 2,000 Singapore dollars. Gayunman, hindi itutugma sa mga natuklasan ng pulisya. Wala sa bahay ni Miss May ang nasabing pera at kung totoong naibalik na ito sa kanya, hindi na sana siya nag-report sa pulisya. Sa kabuuan, umabot ng 2,071 Singapore dollars o mahigit 88,000 pesos ang kanyang nakuha gamit ang card ni Miss May. Bukod sa mga ito, nagkaisa ang mga kaibigan at pamilya ni Miss May na hindi siya yung tipong taong magpapakamatay. Puno raw ito ng pag-asa para sa kinabukasan niya. Sa ikasampung araw ng kanyang pagkaaresto, tuluyan ng umamin si Mr. Leong sa totoong motibo ng kanyang krimen. Inamin niya na pera ang dahilan ng kanyang ginawa. Ayon sa kanya, noong gabi ng June 14, sinabi ni Miss May na susuriin na ng pulisya ang CCTV footage ng bangko at plano nitong tukuyin kung sino ang kumuha ng kanyang pera. Natakot si Mr. Leong na mabisto na siya ang nag-withdraw ng pera mula sa account ni Miss May. Kaya't kinausap niya si Miss May at niyaya niya itong pumunta sa kanyang bahay noong June 15. Ayon sa kanya, plano raw niyang isama si Miss May sa isang tourist spot, ibalik ang pera at humingi ng tawad. Ngunit sa huli hindi niya kayang umamin dahil sa takot, kahihiyan at pride.
Naisip niya na kapag nalantad ang katotohanan, madidiskubre ang kanyang relasyong labas sa kasal, mawawala ang kanyang trabaho at tuluyang masisira ang buhay niya. Kaya't sa gitna ng takot at desperasyon, pumasok sa isip niya ang masamang plano. Doon siya nakakuha ng kumpiyansa. Sinadya niyang ilihis ang usapan. Sinubukang galitin si Miss May at siya mismo ang nagbanggit ng ideya ng sabayang pagpapakamatay. Pagsapit ng May 3, 2006, nagsimula na ang paglilitis sa kaso sa Singapore High Court. Sa harap ng publiko, biglang binawi ni Mr. Leong ang kanyang naunang pahayag. Naimpluwensyahan lang raw siya ni Detective Lim noong una niyang salaysay. Ngunit ang pagbawi ni Mr. Leong ay hindi nakapagpabago ng mga ebidensya laban sa kanya. Huling sinubukan niyang lituhin ang korte, sinabi niyang wala raw sugat si Miss May at pinipilit niyang palabasin na kusang loob ang ginawa ng biktima. Ngunit kahit walang mga defensive wounds sa katawan, hindi ito nangangahulugang kusang loob ang kanyang kamatayan. Ayon sa kanilang pagsusuri, maaaring nagulat si Miss May at hindi nagkaroon ng pagkakataong magsagawa ng depensa bago siya mawalan ng malay at kakayahang lumaban. Ito ay isang mahalagang bahagi ng argumento na nagpatibay na ang kanyang pagkamatay ay hindi voluntaryo. Sa buong 16 days ng paglilitis, wala ni isang kamag-anak si Mr. Leong na dumalo sa korte. At sumapit ang May 19, 2006, si Mr. Leong Soo-chor ay hinatulan na ng bitay. Umapela siya sa hatol pero ito ay tinanggihan ng korte. At noon ngang November 30, 2007, sa edad na 52 years old, isinagawa na ang bitay kay Mr. Leong Soo-chor. Samantala, ang libing ni Miss Liu Hongmei ay naganap noong July 11, 2005. Wala ni isa sa pamilya ni Miss May ang nakadalo sa kanyang cremation dahil sa iba't ibang dahilan. Gayunpaman, isang mabait na embalsamador ang tumayo bilang saksi sa huling sandali ni Miss May. Siya ang personal na nag-ayos ng katawan ni Miss May, nagbigay ng dignidad sa kanya bago ang huling pamamaalam. Sa kanyang libing, higit na 150 na tao ang dumalo, ngunit hindi lahat ay nagdala ng parehong damdamin. Ang mga abo ni Miss Liu Hongmei ay dinala pabalik sa kanyang bayang Sinilangan sa China, malayo sa lugar ng kanyang walang awang pagkamatay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung gusto mo ng mga true crime cases, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.